Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin kapapasok lang, kumanta na, testigo at nasa likod ni Las Cañas, lumantad na. Trillanes Dawit pala, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa Kabayan News PH. Yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Mga kabayan, sa wakas, kumanta na ang isa sa mga testigo at ibinunyag ang tunay na katauhan nitong si Arturo Las Cañas na nagdadawit kay dating Pangulong Duterte at ngayon naman ay kay BP Inday Sara, kung saan ay sinabi ni Las Cañas na si BP Sara ang utak sa mga tukhang at extrajudicial killing sa Davao. Sabi ni Guillermina Barredo na dating kasamahan ni Trillanes at Las Cañas, bayaran talaga itong si Las Cañas para maging fake witness, kung saan ay tanggap ng milyon-milyong piso para siraan ang mga Duterte. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa nung 2017. Kasi kami, ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. Pagbubunyag pa ni Barredo na minsan nang pinagtangkaan ng kanyang buhay ng grupo ni Las Cañas dahil ibinunyag niya ang tunay nilang modus kung saan ay binabayaran sila ng malaking halaga para gumawa ng kwento. I remember April 2017 nung lumabas ako, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran. Ikinagulat din daw ni Barredo kung bakit biglang napasama ang pangalan ni BP Sara sa mga pinaparatangan ni Las Cañas. Ibig sabihin may panibagong dagdag bayad kay Las Cañas galing sa mga kalaban ng mag-amang Duterte. Ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Samantala, hinamo naman ni BP Sara si Las Cañas na patunayan niya ang mga paratang sa kanya at plano ring magsampa ng kaso ng kampo ni BP Sara laban naman dito kay Las Cañas at sa mga. So yan ang mga karibin natin, talagang nakakapagduda rin itong si Las Cañas mga karibyo kasi isipin nyo, dapat noon niya pa isinama yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, di ba? O bakit ngayon niya lang isinama kung talagang totoong nagsasabi siya ng totoo, di ba? Sa bagay, hindi naman siya nagsasabi ng totoo, kaya diba, pabago-bago. Yan nga po yung di ba? Yan nga po yung problema sa mga witness ng mga dilawan, di ba? Kasi pabago-bago ng statement, di ba? Nako. Parang naturuan o scripted na naman ito. Mga taong nasa likod nito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, yung minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Sino sa palagay nyo ang nagbabayad at nagpupondo dito kay Las Cañas para idawit si VP Sara sa di umano ay uplantukhang sa Davao? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment. So yan mga karbi natin, talagang desperado na nga itong mga kalaban ni VP Sara, no? Na patalsikin siguro siya sa pwesto. Kaya ito, ang dami na naman pong lumalabas. Ito, bago na naman po, Las Cañas na naman po mga karbi natin, no? Wala diba? Parang kulang po sila sa sa mga ginagawa nila, no? Nakukulangan pa sila sa Congress, yung mga pinupukol nilang mga issue doon sa Congress, kulang pa pala. At ito sila Las Cañas mga karbi natin, yan, binuko na nga ng dating kasamahan nila ni Trillanes. So ibig sabihin, hindi na po ito credible mga karbi natin as long as, di ba? Wala silang maipakita na ebidensya. Sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, nung 2017. Ito po siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December, kasi yun na nga nalaman ko na kasi isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po. Habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit nasali na si VP Sara. It is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con,
hindi niya minention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si ano eh, si Arturo Las Cañas eh. Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na Grabe. vulgar ko sila, na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung ang yung presidente pa si PRRD. Meron pang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at the time na nagmi-meeting kami. Sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara, no? Ito totoo ito, no? At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is So yan mga karib natin, klarong-klaro po pinangalanan. Tamba at First Lady Lisa Marcos nasa likod ng panibagong akusasyon, paninira dito kay VP Sara. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan mga karib natin Medyo na, sa bagay, makikita mo rin naman yung logic yung sinasabi ni ma'am, no? Nung una, sila sila Trillanes, Marrojas, diba? Yung mga dilawan, at dahil nga pinsan si Marrojas, mga karibin natin, may connection pala, Marrojas to First Lady Lisa Marcos, yan mga karibin natin ang nakikitang koneksyon, no, ni ma'am, at sinasabi niya nga na ngayon, sa panahon ngayon, si Romualdez at saka si First Lady Lisa Marcos. Yan mga karibin natin, yan po yung sinabi ni mama, hindi po tayo nagsabi niyan. Right? because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Actually, at that time, mura ng mura sila Trillanes eh. Yung tatay po. Sila Father Alejo, mga madre, nagmumura. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing, Yung Yes, tatay niya, yung tatay. Yung tatay. Yung tatay niya yung nalibing. Yes, oo. Okay. Klaruhin natin, Opo, mama. Sige po, patuloy. Yes po. So, alam niyo sa totoo lang kasi itong si Arturo Las Cañas, no, sa kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? Unlike itong si Motabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato eh. Actually, at that time, naka-mention pa sa akin si Motabato kasi nasa kumbento, no?
Kaya minsan ayoko nang maging Katoliko eh, no? Nasa kumbento kami, no, nung pinuntahan ko si Motabato na yun nga daw kung siya lang parang nafi-feel kong nakokonsensya siya pero wala talaga siyang ano dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Itong si Las Cañas, ito talaga yung mayabang talaga no. Sa totoo lang. As I've heard no na medyo ano pa nga to sila ni Trillanes no kasi itong si Las Cañas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga-US sila Loida Luis no. So sa totoo lang no itong mga pangyayari ngayon no is source pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo. Alam naman natin kung gaano ka safe, ka progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naglingkod, no? So yan nga po mga karibo natin, no? Yan, ikomento ng limang na mayabang daw itong si Las Cañas mga karibo natin at gusto nang dumirekta doon sa kanila talagang source sa US, no? Matalino rin itong si Las Cañas. Kasi malay natin, di ba? Baka gusto niya ng walang kahati sa bayan, di ba? Oh, yan mga karibo natin. Tsaka totoo yung sinasabi ni Ma'am na diba, naging tahimik po ang ating bansa nang naupo po si dating Pangulong Duterte, no? Naging mas secure, safe yung taong bayan nung kapanahonan niya. Maliban na lang, no? Doon sa mga gumagawa ng kalokohan. Talagang hindi po sila naging safe kaya former President Rodrigo Roa Duterte. Yan mga karibo natin, ano po ang inyong reaksyon, no? Ayan, booking, bistado na itong si Las Cañas. May mukha pa kaya itong hiharap sa taong bayan? Sa bagay, ganyan talaga yan eh. Sabi nga sa comment kahapon na pag ang ito ay habang nandyan ang mga yan, pera po ang hinahabol niyan, no? So, kayo mga karibo natin, no? 17 million, napakalaking pera po niyan. Para ka na rin tumama sa loto. Speaking of loto, mga karibo natin yan. Sinasabi ng iba, sana pinaabot man lang ng isang buwan bago may tumama. No, kahapon mga karibo natin, no, may tumama na naman. Maliit nga lang siya pero may tumama na naman po sa loto. Yan, sinasabi nila na sinisimot na kasi baka ipasara ang PCSO. Kaya sinisimot na yung ano ba yan, prices. Yan mga karibo natin. Well, anyway, napunta naman po tayo sa loto kasi talagang binabantayan rin natin yung lutong yan, di ba? Kasi niluluto nila yung loto eh. Lutong-luto, di ba? Alright mga karibo natin, na naman po ang inyong reaksyon. I-comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.